Kabilang dito si Proso Don Diego na nasa state of shock pa. Patay sa aksidente ang asawa niyang si Jenalyn. Ang ginawa niya, hinilan yung asawa niya. Ngayon sabi ng asawa sa kanya, ikaw na lang. Tinulak siya. Kaya yung pagtakbo ng pagdive ng bus, yung asawa na iwan yung nadali niya. Kasi siya, tumilapon sa ilalim ng gulong. Tapos kita niya yung asawa niya, patay na talaga. Ang babaeng ito, hindi pa rin matanggap ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga kasama. Lola po nila balo. Kitang-kita pa sa ilang biktima ang pinsala mula sa aksidente. Tinanong ko na talaga, duguan na talaga ako Wala nang no choice na Pinilit kong bumaksak na lang kasi parang nabitin. Tapos naipit ko. Ang pamangkin ako ganyan. Tinula ko na lang yung sarili pababa. Samantala, taxi nagliyab sa panulukan ng EDSA at Kamuning kanina madaling araw. Ang driver hindi rin alam ang pinagmulan ng sunog. Darito ang report. Nagliliyab ang taxi na ito nang madatnan ng GMA News sa panulukan ng EDSA at Kamuning kaninang alas 4 na madaling araw. Lumalagab-labang apoy mula sa makina nito dahilan para matusta ang kaha at hood. Ang may-ari at driver nito si Ed Parayo, pilit sinusubukang apulay ng sunog pero imbes na humina. Maya-maya pa, dumating na isang truck ng bumbero. Binomba nila ng tubig ang taxi at kahit nawala ng apoy matapos ang ilang sandali, hindi nagpakasiguro mga bumbero. Si Parayo halatang lumong-lumo sa sinapit ng pinagkukunan ng hanap buhay. Pero mismong siya, hindi rin maintindihan kung ano ang nangyari sa taxi. Bigla na lang kung sir may pumutok tapos na? Umapoy? Saka galing paano napansin mo? Hindi, atid ko sana yung yung asawa ng kumpare ko. Biglang may pumutok Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Jackpot prizes ang poker tournament sa Germany natangay ng magnanakaw. Batay sa reporta, abot sa 200,000 euros o mahigit 12 milyong piso ang nakuha ng mga suspect. 4 na armadong lalaki raw ang persahang pumasok sa hotel na pinagdarausan ng tournament. Sa sobrang taranta ng mga biktima, wala na raw silang nagawa kundi ibigay sa mga suspect ang pera. Pinag-aaralan na ngayon ng mga pulis ang surveillance video at ang pahayag ng mga saksi sa insidente para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Pagsisimula ng eleksyon sa Iraq, binulabog ng pambobomba. 26 na sibilyan ang namatay sa pag-atake ng mga rebelde. Ayon sa militar, pakay ng mga pag-atake na guluhin ang eleksyon. Ang mga mananalong kandidato ang mangunguna sa Iraq pagkaalis doon ng US-led coalition. Umaasa ang mga opisyal ng gobyerno na magiging daan ang eleksyon para sa pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa Iraq. Sa Switzerland, mga hayop na inaabuso ng kanilang amo, posibleng bigyan ng abogado. Ayon po sa nag-iisang animal lawyer sa Europe, yan ang paksa ng referendum sa Switzerland. Kapag daw naaprubahan ng panukala, bibigyan ng abogado ang mga inaabusong hayop para maipagtanggol sila sa korte. Mahigpit na tinututulan ang panukala ng ilang sektor at ng mismong gobyerno. Bukod sa mayroon ng sapat na batas para protektahan ang mga hayop, dagdag gastos pa raw ito para sa mga taxpayer. Pagbisita ni Chilean President Michelle Bachelet sa mga nasalanta ng lindol, patuloy. Sa gitna ng mga nagkalat na debris, pinakinggan niya ang mga kwento ng mga biktima. Bukod sa pangakong special aid package sa mga nasalanta, nagbigay din po si President Bachelet ng kontribusyon sa isang telethon na nakalikom ng mahigit $60 million o halos 3 bilyong piso. Tuloy-tuloy ang rescue at retrieval operations ng mga otoridad. Nasa mahigit 400 na ang kumpirmadong patay sa lindol. Patuloy rin ang pagpapadala ng tulong ng ibang bansa katulad ng Russia at Amerika. Isang excavation worker patay matapos matabunan ng gumuhong imbakan sa Chile. Kabilang si Jaime Pizarro sa mga excavation worker na nagsasagawa ng demolition at clearing operation matapos ang malakas na lindol sa bansa. Susunod ang ide-demolish ni Pizarro ang imbakan nang bigla itong gumuho. Agad na sumaklolo ang mga rescuer, pero patay na nang mahukay nila si Pizarro. Melbourne, Australia, sinalanta ng hailstorm. Bukod sa mga tipak ng yelo, nagdala rin ito ng matinding pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha.
Dahil dito, stranded ang mga sasakyan sa kalsada. Napinsala rin ng mga tipak ng yelo ang ilang gusali. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, unti-unti nang pinuputol ang linya ng kuryente sa mga establishmento. Patuloy naman ang pagpapadala ng sandbags ng mga otoridad. At para sa ating balitang pangkalusugan, emergency child delivery training para sa mga medical professional isinusulong sa Netherlands. Ginamit dito ang childbirth simulator na dummy ng isang buntis. Sinisimulan ang training sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang video tungkol sa kung ano ang nangyari sa pasyente. Kakailanganin nilang paanakin at bigyan ng medikal na atensyon ng buntis, depende sa kung ano ang nangyari sa kanya. Konektado po ang dummy sa ilang medical instruments para matrack ang kondisyon ng pasyente. Layunin ng training na mahasa ang kakayahan ng medical professionals, gayon din ang abilidad nilang magdesisyon sa mga oras ng peligro. Malaysia at Singapore nagpatalbugan sa ikatlong linggo ng kauna-unahang International Pyro Musical Competition. At gaya ng dati, enjoy na enjoy po ang mga nanood sa maningning na fireworks display. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Rock music ang ginamit ng bansang Malaysia sa kanilang numero sa Pyro Musical Competition nitong linggo sa Bay Area ng Mall of Asia. Pero nagsingit din sila ng isang romantikong kanta. Ang panlaban naman ng Singapore, dinaan nila sa iba't ibang uri ng musika. Ang kanilang finale ang nagpawaw sa mga manonood. Marami sa mga nanood, pabalik-balik na rito tuwing linggo. Kakaibang saya raw kasi ang makukuha tuwing nakakapanood ng ganitong fireworks display. Nakakawala ng stress sa katawan. Next week po ba, dadalhin na rin po ba nilang pamilya dito? Siyempre, kailangan para tuloy-tuloy ang ligaya nila. Sa susunod na linggo, malalaman ng magwawagi sa kauna-unahang International Pyro Musical Competition sa bansa na sinalihan ng 8 bansa. We're going to have the Philippines on